Magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, lalo na po sa mga OFW, nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Ngayon po, gumawa ako ng video upang sabihin ko sa inyo kung ano po ang isang lisensyada na maestra. Na trending po siya ngayon dahil sa kanyang post-edit or larawang edit mula sa social media. Kinuha niya tapos ginawa niyang edit. Itong pong larawan na ito, natandaan niyo kahapon, si Pangulong Roa Duterte pumunta sa Hulo-Sulo upang damayin niya ang mga nasawi sa bomba noong nakaraang week. So, nakarang linggo. Ngayon po ay nakita natin kahapon, pumunta po si Pangulong Duterte sa Hulo-Sulo upang makiramay sa mga pamilyang nasawi ng mga sundalo at sa sibilyan. So, nung nangyari na yon, pumunta po siya sa kung saan po nangyari yung pagsabog. Pumunta siya doon kasama ang mga alalay niya at saka si Bongo, si Senator Bongo. Nung nangyari na yon, pumunta siya doon, kinunan po siya ng litrato tulad ng pagyuko sa lupa. Dito po sa pagyuko sa lupa, yan ay bilang respeto po ni Pangulong Duterte sa mga nasawi. Hindi po ibig sabihin ay siya ay nagsambayang, siya ba ay yumuko dahil lugar ng mga Muslim. Hindi po ibig sabihin na ganun. Dahil yun ay bilang respeto, bilang pagmamahal niya sa bayan, bilang pagmamahal niya sa mga sundalo niya at sa mga pulis, kung sino man ang nasawi doon. Ngunit, napakasakit sa isipin, napakasakit talaga sa dibdib o tingnan sa social media. May isang babaeng lisensyada siya bilang isang guro na inedit niya mismo ang isang larawan ni Duterte na kayuko sa lupa. Dahil sa pagmamahal niya sa bayan, dahil sa pagmamahal niya sa mga taong nasawi, dahil sa pagmamahal niya sa lugar na sa Hulo-Sulo, mga kalahi natin na tausog, kalahi natin na yakan. So ako po ay isang Muslim. Ngunit, napakasakit talaga nakita natin sa social media, inedit po ng isang maestra na po ito. Ano ba ang ginawa ng maestra na to? Ginawa niyang aso si Duterte. Yung pagyuko ni Duterte, nilagyan na niya ng plastic at sa pagkain ng aso. So, ito po, basahin niyo po. Yan o, tingnan niyo. So, nakita nyo na po. Ano po, maramdaman nyo sa isang leader ng Pilipinas, ginaganyan ng isang professional na or edukada na tao. Alam nyo kasi sa Pilipinas, kung wala lang talaga yung demokrasya na yan or wala na yung freedom of speech, katulad sa Saudi Arabia, sa Middle East, monarkiya, marami talaga makukulong, maraming maparusahan, maraming mapapalo talaga. Alam nyo, dito sa Saudi Arabia, tatandaan nyo, sa Muslim countries, hindi mo pwede iganon ang leader ng Muslim countries. Kahit sinasabi natin na hindi siyang king, hindi siya, prime minister at tinatawag na sultan or crown prince, hindi mo pwede gagawin na ganon ang isang larawan ng leader ng bansa. Dahil ikaw ay maparusahan sa law. Dahil sa law ay Sharia law, bawal i-edit ang mukha ng isang leader sa bansa. Ganon ang ginagawa niyo, na parang aso ang ginagawa niyo kay Duterte. Alam niyo, kung ganon talaga gagawin talaga sa pamilya mo, sa anak mo, pwede talaga, matanggap mo ba talaga kung ganon ang gagawin mo? Sa anak mo, sa nanay mo, at saka sa tatay mo. Halimbawa, yumuko. Dahil nag-surrender siya dahil sa pagyuko niya, respeto sa kanyang pamilya, doon namatay, doon nasawi. Kung iganon talaga ng taong bayan, sa pamilya mo, sa anak mo, sa pamangkin mo, pumunta ka kay Rapi Tulfo, i-blatter mo sa NBI, di ba? Di ba ganon ang gagawin nyo? Ngayon, sa social media na trending pong isang maestra, pag-edit niya. Ngayon, ang isisigaw na naman ng mga senador na yan, Kiko, at saka Risa na yan, at saka mga partilis, at saka mga Gabriela, mga Makabayan Black, mga dilawan na kritikong Duterte, sabihin nila, freedom of speech. Okay. Kung ganun ang gagawin sa inyo, sa mukha nyo, sa personal talaga, ako ang mismo ang gagawa sa mukha mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Anong sa palagay mo? Iparapi Tulfo mo ako, di ba? Masakit din dibdibin, tatay mo yan. Tapos i-edit sa picture na yan, gagawin parang aso. Mismo nga itong isang artista, binuli ng anak niya dahil pangit, nakipag-blatter siya sa NBI. O, nagpa-Rapi Tulfo. O, saan ngayon? Di nakasuhan. Huwag tayo magbubuli. Lalo na, binubuli mo ang isang pangulo ng Pilipinas na ini-edit mo parang aso. Hindi niya bully, pang-iinsulto. Wala po kayong values, wala po kayong dignidad sa sarili nyo, wala kayong GMRC. Sa panahon po namin nag-aral sa since 90s hanggang 2000, may mga GMRC, may values, pinag-aralan kami. Ngayon, nung tinanggal na, panahon ni Aquino, tinanggal ang GMRC, lumabas ang mga ugali na hindi makain ng aso. So, tama ba yung ginagawa nyo sa kapwa yung Pilipino? Mismo kami mga Muslim, hindi namin kaya dyan ini-edit ang kalahi namin Muslim. Di ba? Hindi namin kayang i-edit ang kalahi namin, ay kababayan namin non-Muslim. Bakit? Dahil ayaw namin makakasama sa loob ng damdamin ng tao, ayaw namin magpasama sa Allah. Ayaw namin ganun. Dahil tao tayo, alipin.
Nakapagtataka, kalahi mong non-Muslim, iniidit mo, iniinsulto mo. Samantala kami ang mga Muslim nagmamalan. Oo, matapang ang mga Muslim, nag-aaway, dugo sa dugo, lahi sa lahi. Pero part sa ganyan mga leader, hindi namin iniinsulto. Bakit? Alipin kami ng Allah. Isa kaming followers ng Rasulullah. Sumusunog kami sa may gumagawa sa amin. Nagsyahada kami, may Diyos. Pero hindi namin gagawin kung pang-iinsulto sa leader ng bansa namin. Hindi kami nang-iinsulto kung sino ang leader sa municipality namin. Hindi kami nang-iinsulto sa sino ang kapitan ng lugar namin. Bakit? Dahil peace be upon ang sinasabi ng Rasulullah. Kaya sinatawag na Prophet Muhammad Babu, peace be upon, ang kapayapaan nasa puso. Napakasakit tingnan. Kalahi natin si Duterte, kababayan natin. Kalahi yung non-Muslim. Isa pong Christian si Duterte, sabihin natin, isa po siyang Christian. Pero iniinsulto nyo, leader ng bansa. Napakasakit tingnan. Akalain mo makikita ng ibang bansa. Anong sinasabi nila? Freedom of speech kasi ang Pilipinas. Demokrasya. Walang respeto. Walang ugaling matitino ang Pilipino. Nadadamay ang mga matitino na utak. Nagdahil sa inyo. Nag-aral kayo. Professional kayo. Yan ba ang pinag-aralan nyo? Yan ba pumasa kayo sa board exam? Natikwa nyo ang board exam bilang isang guro. Yun pala ang itinuro mo sa social media, sa mata ng tao, sa mga estudyante mo ay pang-iinsulto. Di ba masakit yun? Alam mo, napakasakit kung titigan mo talaga, kung gagawin talaga sa pamilya mo, sa anak mo, sa pamangkin mo, sa nanay mo. Kung mumurahin ko talaga ang nanay mo, pakainin ko talaga ng tae. I-personal ko, sabihin mo talaga na freedom of speech. Baka sabihin mo, hindi na yung freedom of speech, pang-insulto sa nanay ko. Rapitol po, NBI. Yan ang uso ngayon ng Pilipino. Hindi ko na lahat ang mga kritiko ni Duterte. Itong kritiko ni Duterte, hindi lahat. Wala na sa matitinong pag-iisip. Desperado na. Gusto nyo makaupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Gusto nyo manalo kayo sa senador. Gusto nyo manalo sa vice president. Paano na 2022? Ganyan pala kayo. Ano na mangyayari sa inyo? Down kayo 100%. Ang mga kritiko ni Duterte, ang mga kalaban niyang politiko, walang mangyayari sa 2022. Tandaan nyo yan. Walang mangyayari. Iniduro lahat. I-plus mo na lang. Kasi mabaho yan. Yan ang sasabihin ko sa mga kritiko ni Duterte. Hindi ko po nilahat Yung mga kritiko na kumakalabang kay Duterte, 2022 tandaan nyo. Inidoro ang bagsak nyo, i-plus mo para ang tae maging malinis. Maraming salamat.